Tulong ko, pasa mo sa Heartline. Nagbabalik po ang tulong ko, pasa mo sa Heartline. Ako po si Avelyn Garcia. Alam nyo, papasok na tayo sa tulong ko, pag-isipan mo. Ang ganda talaga ng kanta ni Gary V, ano? Talagang ang galing ng Pilipino. Uunahin ko muna yung TKPM Act or Tulong Ko, Pasa Mo Act story. We will talk about the story of Dr. Regina Llorin. Siya po ay taga Bello Medical Group. Sabi niya, I met Jay one Sunday afternoon during family lunch. So meron siyang na-meet, no? Ang pangalan ho si Jay, as in letter J. She's a new yaya of my youngest nephew. She's only 16 years old and had come from Visayas to work. So ibig sabihin talagang taga-probinsya pa ho ito. Alam mo, nung nakikita niya ho itong batang ito, napaka-inosente, no? Very innocent, and stared at her for the first time. Tinitigan niya ho ito ng unang pagkakataon. And then, while I was observing her, ito ho kasi sinulat niya ho sa amin, I saw her speak to my nephew in proper English. Aba, sabi niya, aba, mukhang magaling. Sabi niya, maganda ang mga grammar. And I was happy to see how she was good with my nephew. And then sabi niya, tinanong niya po yung kanyang kapatid. Kasi ito po yaya ho nung anak ng kanyang kapatid, no? Sabi niya, bakit umalis si Jay? No? Why Jay left home to work here in Manila, bakit siya umalis sa kanilang probinsya? Napakabata pa naman niya. Sabi niya, my brother said, kasi alam mo, ang hirap-hirap ng buhay nila sa probinsya, financially burdened, at kailangan niya talagang magtrabaho. Kaya kinailangan niya pong umalis ng probinsya para pumunta ng Maynila para makapagtrabaho. And then sabi niya, alam mo ba, si Jay is a high school graduate at napakaganda ng kanyang mga grado sa eskwelahan. So, sabi niya, binanggit daw nung kanyang kapatid, sabi niya, alam mo ba, si Jay, gustong-gusto niyang mag-aral. Sabi niya, kaya lang wala silang pera para matustusan ang kanyang pag-aaral. So, alam mo, nakakatuwa ho ito si Dr. Regina. Ang nangyari, parang it hit her. Sabi niya, so I asked permission from my brother and my tita, sabi niya, if I can send Jay to school. Siyempre, nagpaalam siya kasi hindi naman niya yun yaya, di ba? Sabi niya, pwede ko ba siyang pag-aralin sa college and take up vocational course? Naku, nakakatuwa. Sabi niya, nakita ko ang kanyang potential at sabi niya, parang ayoko namang mapunta lang sa wala yung potential niya. So, to make the long story short, alam mo ang ginawa niya? Pinag-aral niya ho si Jay at sinuportahan niyo po lahat ng pangangailangan ni Jay. Alam mo, sabi niya, she would go to the classes while my nephew is in school. So, habang nasa eskwelahan yung inaalagaan niya, siya naman po ay nag-aaral. And though she had difficult time in some of the subjects, kasi syempre, hindi naman ganun kadali ang pag-aaral, no? Si Jay was able to finish computer secretarial course for almost 3 years. At alam mo, sabi niya, I am proud of her and her accomplishment. Sabi niya, ngayon ho ay nakabalik na po siya sa kanyang probinsya. At sabi niya, naniniwala ako na yung tulong ng aking ibinigay sa kanya ay ipapasa niya ito sa iba. Alam mo, matagal na ho itong ipinadala sa aming sulat ni Dr. Regina at napakaganda hong maibahagi ho namin sa inyo. Ikaw rin, mga kaagapay, pwede mo rin palaganapin ang Tulong Ko, Pasa Mo movement. Ibahagi mo naman ito sa iba. Tumulong ka rin sa iba at pagkatapos ito, magpadala ka naman sa amin ng kwento mo. Malay mo, isang araw, ikaw naman ang mafe-feature namin dito. Ayan. So, another feature namin dito sa Tulong Ko, Pag-isipan Mo ay isang kwento ng tao, di ba? Sabi ko nga, sa mga nakaraang episode, nag-feature tayo ng mga entrepreneur, nag-feature tayo ng iba't ibang kwento. Pero ngayon, grabe, excited po akong ibahagi sa inyo ang isang tape interview. Meron ho akong isang tape interview na ginawa sa isang grupo ng mga kababaihan na grabe ho ang pagmamahal sa bayan. Mga kaagapay, pag-isipan mo, ano kaya ang matututunan mo sa grupong ito? Ang tawag po sa kanila ay I Belong Philippines. Pakinggan natin ang aking tape interview. Tulong Ko, Pasa Mo sa Heartline sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
Nako, excited na ako. Ito yung i-feature natin, isang grupo na kung saan ang galing ng grupong ito dahil ito yung mga grupo ng kababaihang nagmamahal sa bayan. At paniniwala ko ay kakabit din yung puso ko dito. Ayan, ito ay papakilala ko isa-isa ho sa inyo ang mga bumubuo ng I Belong Philippines. Ayan, na kung saan ay tunay nga namang gagamitin din ng Panginoon itong medium na ito upang maipasa naman ang kanilang naitulong sa iba sa pamamagitan ng pagtulong nila sa mga taong nasa paligid nila. Ang una po ay si Rosemary Rafael. Ayan, pwede kang bumati. Salamat, kapatid. Oo, si Rosemary Rafael po ay president po siya ng Airspeed International, One Sycamore Food Venture at Speed Regalo. Ayan, may gusto ka bang batiin, kapatid? Siyempre, ang kailangan kong batiin yung aking pinakamamahal na asawa. Ayun! Si Pastor Joey. Naalala ko si Pastor syempre. Joey, I met him sa seminar ng Unleash. Yes. Oo, syempre, isa ako sa mga unang-una mong kliyente noon. Diba? Ayun. Na-graduate. Of course, buti na lang. Ayan, siya po si Rosemary Rafael at si Lian De Leon naman po ay kasama po natin ngayon. Siya po ay consultant ng Jollibee Foods Corporation at siya po ay formerly Executive Director of League of Municipality. Nakakatuwa, nag-meet ho kami nito super many years ago, kaya wag nyo na hong alamin ang aking edad. Oo, at siya po, nakakatuwa dahil siya po ay representative ng isang biggest local government association in the world na ginanap po sa Paris. Ayan. Good evening, Lian! Ayan. Magandang gabi, isang mapagpalang gabi sa iyo. Ayan, lakasan natin para madinig ka ng buong Miss mundo. Adeline. Oo, magandang. May gusto ka bang batiin, Lian? Binabati ko naman kasi syempre ang aking nag-iisang anak na si Jeremiah na ang talagang hangarin niya ay maging presidente ng bansa. Wow! Ilang taon na si Jeremiah? Ngayon 13 siya pero nabanggit niya yon 7 years old pa lang siya. Grabe! Yes. At alam mo, hindi, banggitin ko lang yung 7 years old na siya noon, buti ako mabagsak. Sabi ko, bakit anak? Why? Alam mo, mas lalo akong natuwa at na-bless kasi ang pagkakasabi niya sa akin, you know, Mommy, I want to teach all Filipino people how to follow rules. Oh, nakakatuwa. Talagang like mother. Oo, yan. So, ang kasunod naman ay si Kay Hernandez. Siya po ay managing partner ng MRK and Associates. So, syempre, alam niyo na kung nasa ng K. Siya yun. Ayan. So, nakakatuwa ho dahil kabilang din po siya dito sa I Belong Philippines. Good evening, Kay. Hi, good evening, Evelyn. Meron ka bang gustong batiin? Of course, since binati ni Sister Ut yung kaisa niyang asawa, syempre, babatihin ko din. Ayan. Yung pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Oo, pwede sabihin ang pangalan. Yeah, Mike. Hi, Mike. Ayun. And of course, dadagdagan ko yung mga anak ko and kaisa kong apo. Ayun. Si Kay po ay may apo na pero hindi ho halata. Sa mga nanonood ngayon, nakita nyo naman ang beauty, di ba? Ayan. So, isa rin kasama sa I Belong Philippines ay walang iba kundi si Dr. Beng Manalang. Yan. Professor of Industrial Engineering ng DLSU, De La Salle University, International Resource Panel member ng United Nations Environmental Program or UNEP. Yan. Walang iba kundi si Dr. Beng. Siya po ay ating guest ngayon kasama sa I Belong. Good evening! Good evening, Evelyn. Ayan. Ano, may gusto ka bang batiin, Beng? Binabati ko po. Isang mapagpalayang gabi po sa lahat po ng nagmamahal sa Pilipinas. Honey, hello! And to all my kids. Ayun. And also my apo, Clyde. Matakin mo, may apo na rin ito. Talagang kakaiba talaga mga guest. Hi, Mateo. Oo, Mateo. Ang apo ni Kay. Ayan. Oo, si Arlene Guico po ay kasama po nila sa I Belong Philippines. Kaya lang hindi po siya belong ngayon dito sa ating episode ngayon. Pero nakakatuwa itong kumari ko ito, no? Siya po ay president ng World City Group of Companies and 20 other companies. Nakakatuwa kasama ho siya dito. Ayan. So, nakakatuwa naman tong grupo ninyo. Any one of you would like to share kailan ba ito nagsimula at anong adhikain ito?
Nagsimula ito siguro mga 2006 pero nabuo ang itong I Belong Great Philippines noong 2009. Pero ang official name ito, I Belong Great Philippines? Yes. Wow! I Belong Great Philippines. So, ito talaga ay isang inimpress sa amin. Bawat isa sa amin, inimpress ng Panginoon kung gaano ang mga Pilipino ay mabubuti, na kung paano ang mga Pilipino ay magagaling, maayos, at kung gaano yaman ng bansang Pilipinas, na kailangang mahalin, na kailangang proteksyonan, na kailangan igalang ang mga kung sino man ang nasa posisyon at suportahan. So, nagkaroon pala kami ng bawat isa sa amin na pare-parehong burden or passion. At saka yung ganong adhikain na maipalaganap na kailangan mong mahalin at proteksyonan ang iyong bansa. Dahil ang bansang Pilipinas ay pinagpalang tunay. Amen. Alam mo, isa-isa lang tong bansa natin. Sige, Beng. Kasi ginawa tayong Pilipino sa panahong ito sa isang kadahilanan di ba? Wala nang iba pang magmamahal sa bayang ito kung hindi tayo. So, yung ating lakas, ating kagalingan, dapat gamitin natin sa paglago ng mga susunod na henerasyon. Nakita rin kasi namin, Avelyn, na marami tayong mga kababayan, lalo na yung mga kabataan. Ang pangarap nila ay lumayas sa bayan at gamitin ang kanilang kagalingan para maging tagasilbi ng mga dayuhan. So, sabi namin, siguro turuan natin ang ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, na mahalin ang ating bayan. Hindi tayo tinawag para magsilbi lang, Nakakatuwa, isa sa theme song na ginagamit natin dito sa Tulong Ko Pasa Mo ay sama-sama nating abutin, pinakamatayog na bituin, At napakaganda. Miss Rafael, meron ka bang gustong i-share tungkol dito sa I Belong? Ano-ano ba mga components nito, Actually, isa-isa kami na meron kaming parang mission or objective. Like meron kaming I Teach. Kasi napaka-importante talaga na maituro namin kung ano talaga ang dapat na nasa sa puso at nasa sa isip ng isa't isa. Sige, ilakas natin na Miss Rosemary. Kung hindi nyo alam, tayo yung napapakinggan sa buong mundo through FEBC.ph. Yes, meron kaming I Transform. Kasi alam naman natin na kailangan natin ng transformation ng isa't isa. Pero hahayaan ko na isa't isa nilang i-explain kung ano yung ibig sabihin ng mga I Transform, I Converge. Kasi yun yung aking nasa puso. So yung I Converge is nasa puso mo? Yun ang nasa puso ko because I really believe in building communities. Wow! Kasi tayo community, pero umpisahan natin sa sarili natin, sa pamilya natin, kung sino yung mga kasambahay natin, kung sino yung mga nandun sa opisina. So, inumpisahan ko sa sarili ko. Dapat, pag maglalakad ako, hindi ako magtatapon ng mga basura. Mga sip. Wow! Diba? Kasi, nag-umpisa doon, pupuluti ko kahit kung saan ako dumadaan at may nakikita ako na nagtatapon ng basura, pinupulot ko yan. Kahit hindi ikaw ang gumamit, pero winawag-awag ko sa kanila na naiwan nila yung kanilang basura. Kasi kailangan ng disiplina Kailangan natin umpisahan sa sarili natin Pagkatapos nun, sa pamilya mo. Diba? Or sa kasambahay mo. Like yung sa kasambahay ko, I'm proud to say na yung isang anak ng aking kasambahay na napaka-loyal naman and faithful sa amin, nurse na. Nakakatuwa naman yung yan. Yung isa nurse, yung isa naman naging business management na nagtatrabaho rin sa opisina namin. Yung isa, na siya, culinary graduate. Galing. Yung isa, business management graduate. Na lahat sila may trabaho. Naku naman. Nakakatuwa. So, umpisa tayo doon. Pagkatapos yung community, kung ano ba ang mga kailangan ng community. Masabi ko lang to na isang beses. Part ng I Converge ito. I Converge. Na nandun kami sa Bani, Pangasinan. Dahil ang mayor noon ng Bani napaka-supportive sa amin. So, ginawa niya lahat ng mga mangingisda. At yung mga asawa ng mga mangingisda, ginather niya lahat yan. Kasi, lahat naman ng level ng buhay, may mga problema. Pero nung tinanong ko, ano ba mga problema nyo dito? Number 1, mga sakit. Kaya yung pera nila nagagamit doon sa may mga sakit. Bakit sila nagkakasakit? Kasi umiinom at nagsisigarilyo. Kasi pagkatapos mangisda, wala nang magawa. Number 2, wala silang makain kundi puro isda. Siyempre naman kung isda lang kakainin mo, magsasawa sila. E di sinabi namin, pwede naman tayo mag-barter trade. Wow, ex-deal. Ex-deal. Kumuha ka ng... Ang galing mo. Diba? Yung
nagbebenta ng bigas, ibigyan mo ng isda. Tapos, yung gulay, ibigyan mo ng isda. So, tapos paplanuhin mo lahat yan. Mahabang salaysayin, pero meron akong 10 piece na laging sinishare sa kanila. Pero siguro sa kanila sa susunod na episode, ikaw, i-feature naman natin ang buhay mo, ha? Nakakatuwa naman yung iConverge na yan. Kay, ano ang nasa burden mo at ang passion mo contributing to the I Belong Philippines? Well, right now, involved ako sa human resource consultancy firm, no? And related to that is transforming individuals, transforming organizations. Dito sa I Belong, nakikita ko yung part ko is to help transform minds, to help teach individuals, especially yung mga kabataan, new ways of doing things. Anong edad ng kabataan ang tina-transform natin dito? Well, from 16 to 25. 16 to 25. We also have even beyond 25 mga young professionals already. Yung mga tao na pwede mag-make ng big difference wherever they are, whether sa school or sa workplace. So, burden ko talaga, like kagaya ng sinabi ni Sister Ut, yung mga little things like ipulot yung basura, bawal itapon, following traffic rules, respecting people in authority. Itong mga maliliit na bagay, pero kung sama-sama natin lahat yan, napakamalaking impact yan sa bansa. So, kami sa iTransform, in a bigger scale, kino-converge namin ang mga kabataan, mga young professionals, and teaching them things, yung mga maaring alam na nila, pero they take it for granted. Pero paalala, kailangan mapaalalahanan. Paalala lang, and para ma-appreciate nila kung gagawin nyo itong maliliit na bagay, just imagine kung ano yung magiging ang Pilipinas. Wow! And it's so nice to belong in the Philippines. That's right. Hindi na kailangan pumunta sa ibang bansa. Kasi we have everything here. We have everything. I agree. Here. We have beautiful people. We have beautiful spots, and we can eat. We can eat right. If we do things right. So. Wow, so fantastic. Ikaw, Dr. Beng, ano ang passion mo, ano ang burden mo dito sa I Belong Philippines? Actually, ang I Belong Philippines ay nagrarun ng isang scholarship program. Anong tawag dito? iChance scholarship program. Actually, ito ay fighting chance para sa mga ultra-poor and highly disadvantaged sa mga nanonood graduates of public schools. Tapos, pinapaaral namin sila sa kolehiyo sa mga state-run universities, kamukha ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, TUP, TIP, Universidad de Manila, at Polytechnic University of the Philippines. Sa paanong paraan? Okay. Ang scholarship namin, actually, ang binibigay lang namin sa kanila ay pamasahe, kaya nga fighting chance. Pero kasi, malaking bagay yun, ha? Si Dr. Ned Roberto, sinabi niya one time sa isang seminar, sinabi niya na the greatest leveler is education. Kasi only 1.5% of people who finish college remain poor. So sabi ko dati sa sarili ko, kailangan marami akong mapatapos sa kolehiyo. Tama-tama naman, nakakita kami ng maraming mga kabataan dun sa eskwela na pinanggalingan ko, ang Manila High School, na nangangailangan kasi nung unang scholarship namin sa Manila Science, tapos sa kolehiyo nilipat namin sa Manila High School, at mula noon nakapagpag-graduate na tayo ng 32 scholars, and this year meron tayong 14 in the pipeline. Wow! Yes. We give them pamasahe only, pero total in a year mga 20,000 per scholar ang nagagasta natin. So, naghihingi lamang kami sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kaibigan, sa network, sa mga alumni, at saka sa mga this is not supported by the government. No. So, ito nga sabi ko sa mga scholar, ngayon wala naman kayong pagkain, pero pagka-graduate nyo at may trabaho na kayo, pwede nyo nakainin lahat ng pagkaing masarap na hindi nyo nakakain. Nakaka-touch naman yan. Tapos ang nakakatuwa, meron kaming isang scholar, hindi ko na siguro sasabihin yung pangalan niya. 5 taon siyang nakatira sa Kariton, pero pinilit niyang makatapos ng kolehiyo. Kariton? Kasamang nanay niya at saka ang kapatid niya. Tapos, nitong nakaraang Donors Night, sinabi niya, Tita Beng, hindi na po ako mahirap, kayo ko na pong mag-invest
sa isang mini siopaw business, ganyan. Siya po ay nagtatrabaho na sa isang call center. Pero higit sa lahat, meron siyang passion din for the country, for loving the country. So, ini-integrate namin ang lahat ng aming mga passions. So, when we go to a community, we talk to the youth and we give them the seminars. We teach them skills, but on top of that, we teach them values of love of God and love of country. As a matter of fact, we distribute Bibles to the scholars, and what we do is we make the scholars meet with the rich also. So we invite our I Belong contingent from LaSalle, UP, Ateneo, and the other universities, so that the rich will have a chance to interact with the poor, and then the poor gets to interact with the rich, and then somehow it opens their minds na, hey, we can build the country together, and then the rich gets to remember that they have a covenant with the poor, and the poor understands how to deal with the rich, and then that way we can unite the country. Tapos yung mga kaibigan natin, pag nalalaman nila to, paunti-unti lang, pero alam mo, yung nagsusuporta, talagang yung passion nila sa giving sa poor, hindi talaga nababawasan. Minsan hindi ko na sila tinatawagan, automatic na lang, magda-deposit kami, ganito, magdadagdag kami ng scholars ngayon. So, ang biyaya ng Panginoon ay labis-labis at nakakatuwa pag nakikita mo kung paano nag-umpisa yung mga bata na sila ay talagang tokneneng, ganyan. Tapos bigla na transform. Kasi nga, kada taon, regular, meron tayong values formation na nandiraran ng iTeach at saka iTransform. Tapos sinasama namin sila sa mga projects sa iConverge at saka sa iHeal. Nagkakaroon sila ng mas malawak na pananaw. Yun. So, nakakatuwa po, kaya nga lagi namin sinasabi sa programa ng Tulong Ko Pasa Mo, wala nang magmamahal sa Pilipinas, kundi tayo ring mga Pilipino. Kahanga-hanga talaga itong mga ginagawa ng ating mga kaibigan na kung saan ay they actually do something to make you beautifully belong to the Philippines. Ikaw, Lian, anong masasabi mo tungkol dito sa ating ginagawa nitong I Belong Philippines? Meron ka bang gustong i-share sa mga nanonood at nakikinig ngayon para sila naman ay magkaroon ng awareness na meron palang ganitong klaseng organisasyon or grupo na nag-e-exist? Maraming salamat, Adeline. Part of the component ng I Belong Philippines, Great Philippines, ay ito, meron tayong kahanga-hangang Pilipinas, wherein we showcased and featured the serving local government units and the serving private organizations also. Na dito pinapakita natin yung maaayos, mabubuti, matitino at magagaling na mga punong bayan. Ganon doon din ipinapakita rin natin kung paano yung isang programa ay nag-create ng napaka-great impact in their locality. Nakakatuwa naman yan. And showcasing their good practices and best practices for replications. So, yun na ipapasa ngayon. Sa pamamagitan nito, pagka sinabi natin, nakita nila, ito, 5th class municipalities, pero nagawa niyang pagandahin, ayusin ang kanyang karagatan, walang dynamite fishing, nagkaroon ng, alam mo yun, tapos naging one of the model municipalities in the country. So, siyempre, yung isang first class municipality na ikaw ay nasa coastal area rin, bakit siya nagawa? Dapat ako, kaya ko rin gawin yun. So, nai-inspire sila na ipinapakita natin dito yung kagandahan, na talagang kahanga-hanga talaga. Na tunay na kahanga-hanga. At ito pinapakita natin na napakalaki ng pag-asa ng bansang Pilipinas kung tayo, isa sa puso natin, it will start from us. At magsasama-sama tayo. At magsasama-sama tayo, we should start right. Yun nga ang pinaka-bottom line ng I Belong Philippines ay promoting righteousness. Wow! Promoting righteousness. Talagang napakaganda. Nababalitaan ko, by the way, alam ko na ito ay voluntary, no? May mga sweldo ba kayo dito, Miss Rafael? Gusto mo bang i-share? Bakit na wala naman kayo ditong nakukuha in terms of monetary? Bakit patuloy at patuloy nyo pa rin ginagawa itong advocacy na ito? Alam mo, Mas Aveline, mas malaki ang reward. Yun! Sa heaven. Ganon din po kami. Mas malaki. And in fact, kanina nga pinag-uusapan namin kasi syempre gusto namin i-enlarge. Isulong. At isulong ng todo-todo. Pero syempre,
kailangan mo rin ng pera. Diba? Oo. Pero ang gusto namin sanang gawin, at ito, nasa sa puso ko, is to come up with like a storehouse. Na yung meron kang mga gamit na hindi mo na kailangan at gusto mo na lang i-dispatcha. Pero yung gamit mo is a treasure of somebody else na pwede namin ibenta. And since I'm in logistics, I can pick up anytime and then we can just sell it to whoever wants it. And yung funding na yun, makakatulong sa communities, building communities, having scholars and teaching and transformation and healing, because ang ating kapatid na si Arlene, meron siyang hospital, di ba? Meron din siyang ministry in terms of the physicians, di ba? Physicians for Peace. So, pwede tayong pumunta sa mga communities for healing. Bago tayo pumunta sa iHeal, no? Bago tayo pumunta sa iHeal, nakakatuwa yung sinabi ni Miss Rosemary, no? Marami ho sa atin, marami tayong mga gamit na wala nang gamit sa atin, no? Siguro mas maganda na itulong natin ito sa iba kasi hindi mo alam na yung taong tinutulungan mo pala isang tao na kung saan ay last na niya yun. O kumbaga yun yung last stretch of pag-asa niya. Ikaw, kaibigan, ay magbibigay ng pag-asa. Kaya tamang-tama ang programa nating Tulong Ko, Pasa Mo. Punta tayo sa iHeal. Ano naman ang iHeal, no? Representing Arlene. Oo. Ang iHeal ay isa ring elemento ng I Belong Philippines, pero ito ay in conjunction with the Physicians for Peace, na kung saan nagbibigay tayo sa mga komunidad din ng mga libreng prosthetic legs. Wow! Oo. At saka mga eyeglasses. Oo. Medical mission. Medical missions ito. Oo. So, kailangan ng so, may mga volunteer tayong mga doktor dito na marami, oo. Uy, nakakatuwa. So, they actually waive their professional fees. As a matter of fact, yes. And some of them come from abroad. Some of them, we get them from the locality where the mission is gonna be. And then, so we do a lot of surveying before we go to a community with iHeal. So, we survey first who needs prosthetic legs, who needs reading eyeglasses and so on. And then, pag may contact na doon ng mga doktor, yun, tas nagsischedule. Parang katulad ng ginawa natin sa Binalonan. Kaya, earlier I was saying na ang ginagawa natin, kasi nga dahil may mga kanya-kanya rin naman kaming mga trabaho, ang ginagawa namin all-in-one pag pumunta kami minsan sa isang komunidad. So may medical mission sa umaga, nandun yung mga volunteer doctors sa iHeal at Physicians for Peace. Tapos may mga sessions kami sa communities wherein we teach nationalism and skills building through our various speakers. So we also teach them financial literacy, we teach them problem solving, and sometimes we give them ideas on how to better govern localities if the audience are politicians or maybe part of the LGU government. Nakakatuwa, no po, kasi itong grupong ito ay nagsama-sama, nagsani-buwersa ng kanilang mga expertise na kung saan ay talagang makakatulong sa ating bansa. Isang gusto ko lang sanang i-comment talaga itong grupong ito dahil sa totoo lang walang financial gain, no, in terms of meron ba silang sweldo dito or what, pero ang makikita mo, ang galing talaga ng Pilipino pag tayo'y nag-converge. Nagsama-sama yung puwersa natin talaga, di ba? At isa pa, talagang hindi tayo naglilay ng treasures sa lupa, no, na kung saan ito'y kakalawangin, kundi ang ganda ng sinabi ni Miss Rafael, tayo naglilay ng treasures in heaven. Siguro maganda lang, no, sa lating last stretch na, pwede bang maybe meron ba kayong gustong sabihin, last word, i-announce sa ating mga taga-pakinig at nanonood ng programang ito na kung saan ay mai-inspire din sila to do the same at ipasa ang tulong na yan. Start tayo with you, Lian. Yeah. Maybe one sentence or two. Gusto ko lang sigurong ipaalam sa kapwa ko Pilipino na ang bansa po natin, ang isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. We are among the top 3. Napakayaman po natin in biodiversities at saka yung mga minerals and resources na nahandito po sa bansa natin. Kaya kung mapapansin po ninyo, pinag-aagawan po ang ating mga kalupaan at ang ating mga isla dahil tunay po na pinagpala ang bansang Pilipinas. Kaya inaaniyahan ko po ang aking mga kapwa Pilipino na mas lalo nating mahalin, ipanalangin, proteksyonan ang bansa po natin dahil nag-iisa po ang bansang Pilipinas. At tayo po sama-sama po tayo, tulong-tulong po tayo para sa ating pinakamamahal na bansa. At ipasa, di ba? At ipasa po natin yung pagmamahal na yon and to inspire
inspire others also. Yes. Kay, any last words para sa ating mga audience? Okay, dagdag lang sa sinabi ni Sister Lian. Madalas tayo magreklamo tungkol sa traffic, tungkol sa gobyerno natin, tungkol sa weather, di ba? Pero ito, isang bagay lang, if you do something good for somebody, you will always feel good. Yes. It will change your mood, magbabago yung attitude mo, it will make you feel good. So, kagaya ng yung programa mo, Avelyn, tulong mo, ipasa natin yung goodness. Everyone has a goodness in our hearts. Yes. No? So, do something good for other people and you will feel good in return. Nakakatuwa. Do good and you will feel good. Ayan. Dr. Beng, anong gusto mo nga last few words lamang po bago magtapos ang ating panayam? Tama si Lian na mayaman ang bansa. Pero ang tunay nating kayamanan ay ang ating mga tao, ang ating mga kababayan. So kung tayo ay mayroong kakayahang tumulong sa kahit hindi natin kaano-ano, kahit estranghero, kasi yung isang tao na makakatapos sa kolehiyo, maaari naman siyang makapagpaaral ng kanyang mga kapatid, pinsan at ibang kamag-anak para magkaroon tayo ng isang tunay na malayang bayan na marunong magdesisyon para dito. Nakakatuwa naman, talagang kinakailangan natin yan. Miss Rosemary, last words lang para sa ating audience. Alam mo mga kapatid, tayo'y pinagpala. Yes. Kaya itong pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon ay kailangan nating ipasa rin. Yes. So, ang sinabi ko sa iyo kanina, kapatid na Avelyn, yung storehouse. Yes. If there's anyone there who doesn't have any need for whatever na pwede pang gamitin ng iba, let's be good stewards of the resources that were given to us. And kung okay lang, kapatid, na tatawag sila sa'yo or tatawag sa I Belong, and paano then kami na ang pipick up. Pwede mo sigurong i-announce ang iyong contact number. 852-7351. Ulitin natin. 852-7351. And then pagtawag niyo doon, hanapin si AC, and then Anak Camille. Tama. Oo, hanapin si AC, and then i-schedule namin kung anong pwedeng pick upin, and then maraming salamat sa inyong mga resources na pwedeng gamitin at para ipasa rin ang tulong nyo. Nakakatuwa, talagang very inspiring itong grupong itong I Belong. Maraming salamat for gracing our show. Alam ko, isang araw, hindi lang, gagamitin nyo ang Tulong Ko Pasa Mo card at ito ibibigay ninyo sa mga tinulungan ninyo upang ang chain ng pagtutulungan ay magpatuloy. Nakakatuwa, it's a very inspiring story ng isang grupo na kung saan ay nagsama-sama para sa ating bansa. Ang galing talaga ng I Belong Philippines. Ikaw, kaibigan, pag-isipan mo, ano kaya ang pwede mong gawin ngayon? Maaring meron kang grupo na kung saan ay gusto mong maging significant din ang buhay ninyo sa ibang tao. Bakit hindi natin suportahan dito grupong ito? At habang pinag-iisipan ninyo ang mga natututunan ninyo dito sa I Belong Philippines, ay pakinggan naman natin ang isang song na kung saan ay lagi nating pinapatugtog at pinaparinig sa inyo bago tayo dumako sa portion ni Sir Vic na Tulong Ko Pagbabago Mo. Pakinggan natin ang napakagandang awiting Kaya Mo ang Pagbabago ni Ian Constantino and Quest.